Quezon, isang napakalaking butanding ang natagpuang patay sa baybayin sa bayan ng Mauban. Laking gulat daw ng mga residente nang makita ang butanding sa kanilang lugar, kaya agad nila ito pinagbigay alam sa DENR. Wala naman daw nakitang sugat sa katawan ng butanding, pero sa laki at bigat, nahirapan pa ang otoridad na buhatin ito papunta sa dump truck. Inilibing din agad ang butanding sa isang dump site bago pa dumilim kahapon. Naging madamdamin si Janelle Manahan nang muli niya makita ang bahay ng nobyo niyang si Ramjen Revilla kung saan sila nabaril. Ngayong araw dapat ininspeksyon ng mga otoridad ng bahay pero naudlot yun dahil hindi dumating ang mga akusado. Nakatutok si Susan Enriquez. Hindi napigilan ni Janelle Manahan, nobya ng nasawing si Ramjen Bautista, ang panlulumo nang muling tumuntong sa bahay ng pamilya ni Ramjen sa BF Homes Parañaque kanina. Ito ang unang pagkakataong mapasok niya muli ang kwarto kung saan namatay ang kasintahan noong October 2011. Hindi na dito nakatira ang pamilya ni Ramjen mula nang siya'y mamatay. Pero naroon pa rin ang ilang dugo ang gamit at tape message ni Ramjen sa kapatid na si Ramram nang gabing mangyari ang krimen. Sa sala ng bahay, may bahid ng dugo ang isang upuan. So siguro pagbaba ni Ramjen, siguro nag-touch siya dyan. Maging ang kapatid ni Ramjen na si Ruben hindi napigilang maluha. Bukod kay Ramjen, namimiss din daw niya ang ilang kapatid kabilang na si Ramon Joseph na kasalukuyang nakakulong sa Parañaque City Jail at Mara na prime suspect sa krimen na hanggang ngayon nasa ibang bansa. We're still coping for what happened. I miss ko kapatid ko. Sobrang hirap na mawala siya. Sakaling matapos daw ang kaso, wala pa silang desisyon kung titirhan pa nila itong muli matapos ang trahedya. Ang pagbisita ni Janelle at Ruben sa bahay ay bahagi sana ng nakatakdang ocular ni Judge Fortunito Madrona ng Parañaque RTC Branch 274 kaugnay ng kasong murder at frustrated murder na isinampak na RJ at Mara pati na sa ibang akusado. Pero hindi natuloy ang ocular dahil no-show ang mga akusado pero dumating naman ang abogado ng isa sa mga akusado na si Glyza Visda. You have to be notified because this is proceedings, official proceedings ito. That is the right of the accused. We all know that it is also rights of the accused to take part in all the court proceedings. Ayon kay Castro, hindi raw napasabihan ng mga akusado na sumama sa ocular. Pabor naman ang mga abogado ng prosekusyon at depensa sa pagpapaliban ng ocular inspection. The judge felt it more prudent and so we submit that another setting for the ocular inspection be conducted. This is very important for the defense because this house is a witness, although silent witness, to the incident. It witnessed everything. Itinakda ang ocular inspection sa April 17. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Kasabay ng pagdiriwang ng araw ng Kagitingan kahapon, ilang veterano nagbalik tanaw sa hirap at tagumpay na dinanas nila noong panahon ng digmaan. At para sa kanila, hindi pa raw tapos ang laban para sa kapayapaan. Nakatutok si Cara David. Sa edad na 102 at 104 years old, masasabing isang siglo ng magkasama sa hirap at ginhawa ang magkapatid na Jose at Fernando Javier. Ginhawa dahil sa masasayang alaala ng kabataan at hirap dahil sa mapapait na alaala ng digmaan. Bagamat parehong sundalo nung panahon ng Hapon, nagkahiwalay sila sa Death March. Sa loob ng isang linggo, naglakad sila ng mahigit 60 kilometro mula Bataan hanggang Capas Tarlac. Walang pagkain, walang mainom. Halos 10,000 Pilipino ang namatay sa pagod at pang-aabuso. But no food, no water. No food, no water. Lakad lang ng lakad. Lakad ng lakad. Many died on the way. Kabi-kabila man ang nangamamatay sa daan, hindi bumitaw sa pag-asa ang magkapatid. Sa Panginoon sila kumapit. I don't forget that. I was thinking about God all the time. I'm like, why? That's probably what we made survive. That's what we made to survive. Nang makarating sila sa concentration camp, halos bibigay na raw ang katawan ni Fernando. Pero nabuhayan siya ng loob nang matagpuan niya dito ang nakababatang kapatid. He came in with some other doctors. Oh my God, I was surprised. We did not see each other for during the war. No, we did not see each other.
70 taon makalipas ang Bataan Death March, binibigyang pugay ang kabayanihan ng mga veterano tulad nila. Pero para kina Jose at Fernando, hindi pa tapos ang laban para sa kapayapaan. Tapos na nga ang digmaan, pero di raw dapat matapos ang pagmamalasakit sa bayan. After so many suffering that we had gone through during the war, after the war, we are still not at peace. We are still fighting each other. But they should not forget this the Philippines because this is our own country. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Isa na namang Pinoy film ang nakatanggap ng International Award and this time mula sa film festival sa France at Spain. Ang chikati ni Nelson Canlas. Pinagmalaki ni Eduardo Roy Jr. ang Grand Jury Award Trophy na kanyang natanggap sa nakaraang Deauville Film Festival sa France para sa pelikulang Bahay Bata. Bukod dito, tatanggap din siya ng Jose Rivero Best New Director Award sa Las Palmas de Gran Canaria International Film Festival sa Spain. Bukod sa tropeo, mag-uuwi din si Direk ng 12,500 euros. At hindi lang daw ito ang natanggap na parangalang Bahay Bata sa ibang bansa. Yung unang sali namin sa Vancouver, nanalo siya ng special mention. And then, pumangalawa naman sa Deauville, sa France, Grand Jury Award. And then, ito yung pinaka-latest. Parang isang linggo lang ang pagitan nito. Hinirang ako na Best New Director sa Spain. Yeah. Unfortunately, wala ako nun, no, para matanggap yung tropeo. Kasi nasa Hong Kong International Forum naman ako for my next movie, Lola Igna. Tinalakay ng pelikula ang mga paghihirap ng mga ina na nanganganak sa mga pampublikong ospital sa Pilipinas, maging ang mga isyu ng RH Bill, kahirapan at problema sa populasyon. Proud si Direk na hindi lang daw ang kanyang pelikula ang umani ng tagumpay sa ibang bansa, kundi ang iba pang indie film tulad ng Ang Babae sa Septic Tank, tampok si Eugene Domingo. Patunay na hinahangaan ang galing ng mga Pinoy sa paggawa ng pelikula. Nakaka-pressure din kasi parang hindi ko rin naman sukat akalain na yung first movie ko, mapapansin talaga. So, parang... This is your first movie? Yeah, this is my first movie. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Up next, twin star Derek Monasterio, ready na nga bang magpa-sexy? Alamin sa pagbabalik ng Chika Minute. Mike? Salamat, Pia. Nag-aalala ngayon ang ilang mga taga Bicol dahil sa posibleng pagbagsak doon sa kanilang lugar ng bahagi ng racket ng North Korea. Pinapayuhan sila ng mga otoridad maging alerto at mapagbantay. Mula sa lungsod ng Naga, lalawigan ng Camarines Sur, nakatutok live si Marisol at Marisol. Mike, naka-red alert status na nga ang lahat ng ahensya ng gobyerno na kabilang nga sa disaster response operations para nga sa nakatagdang rocket launch ng North Korea. Yan ay sa pagitan nga ng April 12 hanggang 16. Kapag nag-iba raw kasi ng trajectory o yung lipad ng rocket, posible mabagsakan ng debris ang Bicol region. Kabilang na nga dyan ang Camarines Sur, Camarines Norte at Catanduanes. Ano pong paghahanda? Naiyak ang 57 years old na si Candelaria Vining sa nakatagdang rocket launch ng North Korea. Nag-aalala raw kasi siya sa mga apo ng mga bata pa raw. Lalo na raw nang malamang posibleng bagsakan ng debris ang Camarines Sur. Maliit pa yung apo. Naano ko na rin ngayon sa TV, kaya lang, siyempre kung talagang gano'n na yung wala tayong magagawa. Si Salvacion Bueno naman, takot man ay wala raw siyang magagawa kundi ang magdasal na lang. Kahit po saan kami pumunta, kung talaga pong kaorasan na namin, di bahala po ang Panginoon sa amin. Kanina, nagpulong na ang Bicol Disaster Risk Reduction and Management Council at inactivate na ang Quick Response and Recovery Teams na siyang naatasang mag-secure sa mga debris. Ayon si NDRRMC, may mga lugar ng kabilang sa tinatawag na exclusion zones na posibleng pagbagsakan ng mga bahagi ng rocket. Walang lupa na inaasahang babagsakan nito, pero ang pangamba ng NDRRMC ay ang posibilidad na mag-overshoot ang rocket. Kaya payo ng NDRRMC maging mapagbantay. Mas maganda na raw ang handa at nag-iingat. Umantabay sa mga opisyal na anunsyo at abiso mula sa kanilang local government units. Mag-monitor din sa mga radyo at TV para sa official advisory mula sa Office of Civil Defense at DILG. Mahigpit na bilin din ng mga otoridad na huwag lalapitan o hahawakan ang anumang debris sakaling makita ito.
Tanging ang mga kawani ng Quick Response and Recovery Team ang maaaring tumulong na mag-recover ng mga ito, kaya pag may nakita ay agad itawag sa mga otoridad. Sa Pulilo Island sa Quezon, nagkaroon na ng pagpupulong ang PDRRMC. Napagkasunduan na pagbawalan na ang mga paglalayak ng mga pampaserong bangka papasok at papalabas ng isla ng Pulilo mula April 12 hanggang 16 para maiwasan ang peligro na maaaring idulot ng posibleng pagbagsak ng debris. Nangangamba naman ang ilang kapitan ng pampaserong bangka sa pagbabawal sa kanilang makalayag. Simula bukas, ipakakalat na sa pamalang lokal ng Pulilo ang kanilang mga plano hinggil sa paghahanda. Mike, bukas muli magpupulong ang RDRRM sa Bicol Region hinggil pa rin sa kanilang paghahanda tungkol nga dito sa nakatagdang panglulunsad ng North Korea. Bukas na rin i-deploy ang kanilang Quick Response and Recovery Team sa iba't ibang lugar dito sa Bicol Region. Mike? Maraming salamat, Marisol Abduraman. Abangan! Bukod sa Boracay, mga katabi nitong isla pwede rin daw bisitahin. Ambulansya na aksidente sa Cebu. Ang sakay nitong nurse patay matapos tumilapon. At bata sa Colombia, nanganak sa edad na 10 taon. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.